Antoon Posma is a leading Dutch anthropologist, linguist, and missionary. Born on March 28, 1929 in Netherlands, Posma found a home in the island of Mindoro as a Divine Word missionary priest in 1958. A few years later, after meeting the Mangyan people, he immediately recognized the richness of their culture and was fascinated by its beauty. He then started learning and documenting their way of life, focused greatly on their languages, the Hanunuo and Buhid Surat Mangyan, two of the only three ancient living scripts in the country, the Ambahan, Mangyan chanted poetry, and the many facets of Mangyan heritage. Since then, he has been living in Mindoro for half a century, writing and publishing books and articles on Mangyan culture. He became fondly known as Bapa, or Uncle, by Mangyans and Damuong alike. Noon, tinatawag namin siyang Father Antoon Posma. Ngayong may pamilya na siya, tawag namin ay Bapa. Ang kanyang malaking nagawa sa amin ay yung tungkol sa pagkuhan po ng Kristyanismo sa Mangyan, pagpapaunlad, naging barangay, tapos pinaaral yung anak, scholarship program, at ang higit talaga sa lahat ay yung pagpapaunlad ng kultura po. Binigyan niya yung kanyang buong buhay sa Mangyan at sinabi niya dito na siya mamamatay para sa paglingkod, pagtulong sa mga katubong Mangyan. Hindi siya nagsasawa, kahit na siya mag-isa lang sa pagpapaalaala kung anong nararapat, anong ikakaunlad, ikakatagumpay sa buhay ng mga katutubo. Kinamulatan ko mula nung ako ay panganak na si Bapa ay nandiyan na at siya ay tinuturing kong isa na rin katutubo. He married into the Mangyan people in 1989 when he left priesthood and married Yam Ayan Sik of the Anunogu. He lives in Panaytayan, Mansalay with his wife and 7 children. Masasabi ko lang po sa tatay ko, ako po ay napaka-proud sa kanya dahil sa ginawa niya tungkol sa amin sa mga Mangyan, lalo-lalo na po sa tribong Hanunuo Mangyan. Ako din po ay nagpapasalamat talaga sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko rin siguro maranasan kung ano yung naranasan niya noon, kung paano ipagmalaki ang sariling kultura kahit sa tingin po natin siya ay Dutch, tapos yung kami naman po dito sa Mindoro ay Mangyan. Kung titingnan po natin ay malaki po yung pinagkaiba, pero sa kanya po ay parang isa lang yun, parang walang pagkaiba, Mangyan man o Dutch. Kaya ako po talaga ay nagpapasalamat sa kanya na dumating siya dito sa amin. Bilang anak, utang ko po sa kanya ang aking buhay at syempre yung aking nalalaman pagdating po sa kulturang Mangyan. Mama, binabati kita sa tagumpay mong ito. As an anthropologist and linguist, he worked tirelessly to preserve the fading Mangyan culture. His invaluable contributions include the translation and publication of thousands of Ambahan poems that truly captured the deepest sentiments of the Mangyan people.
Si Anton Posma, mas kilala sa tawag na Bapa sa mga kanyang mga kakilala at kami rin ay tinatawag namin siyang Bapa, ay may mahigit 50 taon na pong nakatira at nakikipamuhay kasama ang mga katutubong Mangyan. At ngayon Bapa, binabati ka namin sa iyong sa parangal na inyong tatanggapin ang Alay Katutubo. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga naitulong upang lalong mapanatiling buhay ang kulturang Mangyan. At siguro marahil ay maraming hindi nakakaalam na hindi lang po kulturang Mangyan. Yung mga tungkol sa Mangyan, ang mga koleksyon ni Anton Posma, marami din po siyang mga koleksyon hinggil sa kasaysayan ng Mindoro. In grateful appreciation of his invaluable contributions to the preservation, protection, and promotion of the Mangyan and Mindoro culture and heritage, and the Filipino heritage as a whole, the Southfields Educational Foundation Philippines Incorporated and the National Commission for Culture and the Arts National Committee on Museums, in cooperation with Province of Mindoro and the National Museum, confer Alay Katutubo Award to Bapa Anton Posma. Bapa Anton Posma, mabuhay ka!